sa umagang ito, pupurihin natin ang ating Panginoon. Amen. Bless the Lord. Hallelujah.
salamat dito, Panginoon. Maraming salamat po, God. Patuloy mo, Panginoon, gabayan ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ang mga awit, ang mga instrumento na gagamitin mo sa iyong pagpupuri, Panginoon, sa iyong harapan. Kaya maraming salamat po. Itinataas rin natin, Panginoon, ang maghahayag ng iyong banal na salita na patuloy mo siyang pangunahan, Panginoon. Bigyan mo ng karunungan na nagbumula sa iyo, na ikaw ang siyang maitaas, Panginoon, sa aming harapan, sa aming kalagitnaan, at hindi ang kanyang sarili, Panginoon. Maraming salamat po, God. Ganon din, Panginoon, ang mga kapatid na wala pa sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, O God. Gabayan, Panginoon, na maalala nila, Panginoon, ang gawain mo, Panginoon, ng aming Panginoon ay sama-sama na magpuri sa iyo sa banal ng harapan, Panginoon. Kaya maraming salamat po, God, at maingat po namin ay binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at salamat sa pangalan ng aming Panginoon Yesu Cristo, ang lahat ay magsalita. Amen! Hallelujah! Salamat po ang kasawagan sa kami. Lord, Amen. Is po na umaga. Basahin natin ang Awi 46. So, ang Diyos ay sumasabi. Ang Diyos ng ating lakas at tulungan at handang sa klolo ng lingkod. Hindi dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na nasa dagat ang bundok matangay, kahit na manghalit yaong karagatan at mga burol mayanig ng ang ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo ay ligaya ang mundo. Ang tahanan ng lungsod ay hindi masisira. Ito ang tahanan ng dakila ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang nalaga. Amen. So, sa ito, patuloy natin ang Diyos. Napalapin mo natin ang Diyos.
yung nangako sa amin na ating sandigan. Salamat kami Panginoon. Iniwala. Salamat sa iyo Panginoon. Ang aming pinaghahawakan ng Diyos. Sa ating pag-away, tuloy natin. Gawin ka na namin, magdamig ang mga salita. At na namin sa Diyos na nangyayari. Siya ang ating pag-asa. Nasa Panginoon.
Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo at aking sabihan ko sa kalimutan mo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo at aking salihan ko. At kahit anumang panahon, mabigat ang maging sitwasyon ko, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Lakas ng Diyos. Ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo at aking sandigan ko. At sandigan
ko, Panginoon. Sa iyo lamang ako'y nakitiwala sa'yo. Nakitiwala, Panginoon, sa ikaw ang isang lihan ko. Sa taas natin, ako'y nakitiwala sa'yo. Ikaw ang Diyos, Diyos na magpapalihan. O lahat ay galing sa'yo. Ako'y nakitiwala sa'yo. O kami ang titiwala, Panginoon, sa ikaw ang isang lihan ko. Sa ikaw ang isang lihan ko. Sa ikaw ang isang lihan ko. Panginoon, ang tiwala sa iyo lamang, O Diyos. Sa lahat, Panginoon, lahat abon, sa lahat ng panahon, Panginoon. Lord, sa bawat kasiyahan, sa bawat kalakasan, Lord, sa katawan ng lipunan, problema man, Panginoon, karamdaman, walang mga paghiwalay sa pag-ibig ni Kristo sa atin, dahil nagawa na niya ang lahat. Yung titiwala, Panginoon, ikaw lang, Panginoon, masunod sa amin mga alalahanin, Panginoon, ang mga subok, O Diyos, ang aming problema, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, ang aming sandigan, tatag na pupuntahan, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami mabayaan, minsan, yung kalapatan, Panginoon, ang pagiging makasan sa amin, Panginoon, biyaya, ang bibigay, Panginoon, kagalakan sa amin. Panginoon, maraming salamat po dahil patapos na amin yung salita, O Diyos, sa patuloy na aming kapitan, Panginoon, Panginoon, ang ngako, O Diyos, ang aming pangtawakan na sa aming buhay, Panginoon, na nililiman, ganun, madali, Panginoon, hindi ba namin ito, patuloy na pinakangarap, Panginoon, na isang buhay ng Panginoon, na inaasap, at ang kahirapan ng Panginoon ay nasa iyo lamang. Ang pangkalakasan, Panginoon, at ang paglago sa aming
dito sa The Living Christ Church. Alam natin na ang Panginoon ay talagang nanguna sa iyo upang makadalo ka dito sa aming gawain. Amen? At sa umagang ito, tayo po, papasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga kabutihan niya, pagsubok sa ating mga buhay. Sino po ang unang magpapasalamat sa Panginoon? Sino ang unang matapang? Magpasalamat sa Panginoon? Wala ba? Ako muna, magpapasalamat rin ako sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya na binigay niya sa amin. Pastor, salamat sa mga kalakasan. Purihin ang Panginoon dahil nung isang araw ba yun, salamat at maraming Panginoon, karoon ako ng allergy. Parang nagulat talaga ako. Biglang may kinain akong hindi maganda. Biglang napalang yung dito ko. Tapos yung dito, tapos namati ako. Siguro, sabi ko, bakit ganun? Hindi naman lahat ng katawan ko nagkaroon ng pangangate. Tapos biglang yung parang nangangapal na naramdaman ko. So, naisip ko, sabi ni Pastor, huwag kang kabahan. Sabi niya. Sabi ko, oo nga. Sabi ko, ang naisip ko talaga, salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng, para magkaroon ng first aid sa aking, katawan. Naisip ko, kumain ng asukal. Sabi ko, asukal lang to. Sabi ko daw, kumain talaga ako ng marami. Tapos sabi ko, bigyan ako ng mainit na tubig. Tapos, idinampi ko doon sa mga yung parang namamantal na ako. Kaya sabi niya, sabi niya sa akin, sabi ko, basta asukal lang, sabi ko, at saka mainit na tubig. So, salamat sa Panginoon dahil siguro wala namang, siguro mga 20 minutes. Medyo umayos na, kaya salamat sa Panginoon dahil sabi ko, siguro talagang mayroon lang hindi magandang sa katawan ko dahil hindi naman lahat na nagkaroon ako ng ganun sa katawan ko. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil may presence of mind ako na gawin ko kung ano ang dapat. Yun ang natin sa buhay, kailangan mayroon tayong panalangin sa Panginoon na kung anong dapat natin gawin para man ba na may emergency, patuloy tayo bigyan ng Panginoon ng karunungan na mag-isip ng tama. Amen? Kaya maraming salamat sa Panginoon, sa Kanya lang ang papuri. Amen? Hallelujah! Sino pa po ang nais magpasalamat sa Panginoon? Pwede na pumunta sa harapan. Amen? Si Hannah. Amen na. Amen. Hallelujah. Hello po, good morning po sa lahat. Gusto ko lang po mag-share pagpasalamat. Una-una po sa Panginoon dahil po sa buhay na ibigay niya sa atin at pinagkaloob. And then pangalawa po sa magulang ko. And may share lang din po ako na ngayong week nung nakaraang araw po is napagtanto ko lang, ilang pala ng buhay pag walang Panginoon, pag wala kang inspirasyon sa buhay. Kasi nagsimula po kami ng field work po sa site survey ko. Sobrang init, tapos nakatulala na. Tapos naalala ko po yung sitwasyon ng papa ko. Kasi yung papa ko kasi construction worker. Tapos sabi ko, nandito na ako sa sitwasyon niya. Parang, kasi naka-hard kami, naka-uniform kami ng pang-construction. Sabi ko, papasalamat na ako sa Panginoon kasi binigyan ako ng magulang na mag-provide sa akin, sa kapatid ko, sa araw-araw. Ang hirap pala ng yung may pamilya ka. Pero lagi ko na sinasabi na walang posible sa Panginoon. Basta kung mga ngalap ay ibibigay niya kung ano yung design ng puso mo, talagang ibibigay niya. Kaya nagdadasal din ako na mag-release ni Lord yung landas ko, yung nagpapray ako na Lord, bigyan ako ng lakas at ng wisdom. Basta samahan ko lagi kasi para to sa pamilya ko kasi naawa siya ako sa papa ko. Yung papa ko kasi sobrang init. Kasi nandun ako sa sitwasyon na ganito pala yung sitwasyon niya. Ako nagtatrabaho
sobrang break time ko, sobrang iingat, tapos pasok-pasok ako, sabi na galit na ako yung mga hindi ako bumili ng sunscreen, ate-ate ko. Tapos sabi ko lang na, Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay kasi gusto ko, ibalik lahat ng mga tinulong sa akin ng mga tao, yung nagpo-provide, and laging may dumadating na blessings kasi may magbibigay ng allowance, yung auntie ko, yung kuya ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa mga tao. Binigyan niya ng bukal ng puso para magbigay sa pag-aaral ko. And syempre sa simbahan na to, naging pangalawang tahanan ko na tuwing linggo, nagdadasal ako na Lord na payamanin ko kasi gusto ko makatulog din sa simbahan kasi ito yung naging lakas ko nung panahon na bumalik kami dito ng mama ko na bumalik kami at pumunta sa Panginoon. Yun lang po. At palagi lang po natin stay positive and mag-pray lang and tanggapin natin ang Diyos talaga yung makapaglagay sa lahat at sasabay natin sa araw-araw. Yun lang po. Amen. Sabi nga, life must go on. Diba? Ano man mangyari sa buhay natin? Pagsubok lang yan eh. Alam natin sila na kapatid niya nung maliit pa sila. Ganyan pa lang yan, nandito ba sila? Kaya salamat sa Panginoon dahil muli namin nakita sila. Talagang tunay po na nais nilang magpagamit talaga sa Panginoon. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa pag-guide sa kanila na hindi sila pababayaan. Alam natin na ang Papa mo, darating ang time na hihipuin din sila ng Panginoon na para makasama natin sila. Amen? Amen. Sino pa po? Meron pa po ba? Amen. Kung wala na po ba? Ipapray po natin ang ating mga magpapasalamat ka sa Lord. O sige, pagbigyan natin ang bata. Yung bata talagang mahal ng Lord yan. Ayun yung mic. Pasalamat ka kay Lord. Dito ka sa harap. Amen. Yan si Prince. Mahal ko pa lang pamilya ko po, tsaka yung Diyos. Amen. Lagi po ako lang pray habang tutulog lang po ko. Tsaka iniisip ko yung Lord. Tsaka yung pamilya ko. Maraming mahal po ako. Tsaka nasusunod ako ng mabuti. Tsaka po, hindi ako nagpapasulit sa pamilya ko. Wow, amen. Amen. Yan, ang bata. Talagang love ni Lord yan. Pagpalain ka ng Panginoon, Prince, alam natin na yan, umaga pa lang. Talagang sugod yan sa kwarto, si Pastor. Sabi niya, tuwing pag-alis niya, pagpasok, si Pastor, asaan. Kaya salamat sa Panginoon. Nawa, ang paglaki mo ay magalit ka ng Panginoon. Hindi masyadong pasaway kay Mama. Amen. Di ba na? Kaya maraming salamat sa Panginoon. Pag wala na, ipag-pray po natin ang ating mga patotoo. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga patotoo ng bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat po sa pag-guide mo, O God. Nawa, Panginoon, sa mga nakakarinig ng ating mga patotoo, Panginoon, ay magamit naman, Panginoon, at ikaw ang siyang manguna sa buhay ng bawat isa, O God. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Kaya sa umagang ito, handa na po ba ang lahat na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. Dahil sa buwan na ito ay buwan ng pag-ibig. O, yung may mga ano dyan, yung may mga pag-ibig, ihanda. May pag-ibig sa ating Panginoon. Amen. Kaya ihanda na po natin ang ating mga sarili. At tayo ay makinig sa salita ng Diyos sa umagang ito na dahil ng ating lingkod, walang iba kundi si Pastor Robin. Amen! Purihin ang Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah! Amen. Napaganda po ng ating pong pag-aaral sa ngayon.
Amen. Sana po magkaroon kayo ng inspirasyon sa ating pag-aaralan sapagkat maraming mga bagay ang ating pong nakakaligtaan at pinakamahalaga pa. Bago ang lahat ay nais ko muna batiin mo sa sarili mo na sabihin natin ang Happy Valentine. Amen. Happy Valentine's, everyone! Amen. Pagkamat wala sa Biblia ang Happy Valentine, pero dahil yan ay isang tradisyon, pero yung laman noon kung maintindihan natin, ang sabi nga doon sa mga kanta sa Katoliko, sana'y pag-ibigay upang matahimik ang ating bansa. Ang buong mundo, kapag may pag-ibig na hindi pinapansin ng karamihan, ay nakakalungkot isipin na bakit kaya samantalang mahal na mahal tayo ng Diyos. At iyan po ay napatunayan ng maraming tao. Ang mga gising lang tayo sa maghapon at sa umaga ay isa ng mga bagay na napaka-katuhanan na tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Kaya ang pag-aaralan natin ngayon ay itong nasa Matthew 22, versikulo 37, simulan natin sa 36 hanggang 40. Ganito po sinasabi, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos na nasa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ng mga turo ng mga propeta. Ibig natin umuko lang. O Ama namin Diyos na makapangyarihan, salamat po sa dating pag-ibig mo sa amin. Tunay nga na ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo ay ang mag-ibigan at lalo-lalo na Panginoon, ibigin ka ng buong puso at kaluluwa. Sapagkat ikaw po ang bukal ng buhay, bukal ng pag-ibig, dahil sa pag-ibig kami po ay naging tao, Panginoon. O Panginoon Diyos na makapangyarihan, tumayan mo po itong ang iyong umalang. Tipuin po ninyo ang bawat puso na nag-alinlangan. Dahil po, Panginoon, dahilin sa iyo na ang bawat isa ay magkaroon ng babaunin nila sa kanilang bahay na ang pinakamahalaga pala ang pag-ibig sa iyo at ang pag-ibig sa kapwa. O Panginoon Diyos, andito kami sa muli at humingi ng karunungan buhat sa iyo. Paspasan po ninyo kami lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Minsan pa palagpakan natin ang Panginoon. Napakaganda po ng ating pag-aaralan sapagkat ito po ay isang pinaka-importante sa bawat tao. Kanina, nakita po natin, yung narinig po natin ang pagtotoo na talagang ang isang pamilya kapag nag-ahari ang pag-ibig ay titiyakin po natin na magkakaroon ng tinatawag harmony. At iyan po ay nagbubuhat sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga mahal sa buhay na tinuruan at ipinadama ang tunay na pag-ibig sa isa't isa. Ngayon tinarinig natin ang tungkol sa himala ng Diyos na kapag ikaw ay nasa Diyos, walang imposible sa Kanya. Tiyak, ano man ang hingin mo ay ibibigay sa Kanya. Ang sabi ko nga, nung gabi na yun, sabi ko, huwag nang matakot. Dahil natakot na. Ang takot ay sumpa, ang sabi ng Biblia. Kaya, pag natakot ka sa kamatayan, mamamatay ka ng takot. Kaya, napakabuti ng Diyos dahil binigyan kami ng wisdom na dapat talaga huwag ng manervyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga po nito. Ngayon, pagkakaroon natin, mahal ba talaga tayo na? Sa paanong paraan tayo minahal ng Diyos?
Tandaan po natin ito. Na nang magkasala ang tao sa Diyos, dumating ang kamatayan. Ano ang kamatayan na sinasabi? Ang kamatayan na sinasabi dito ay yung kamatayan espiritual. Dapat sabi nga doon sa maraming talata sa Biblia, 1 John 1, 8 to 10, nakalagay yan doon. Nakalagay doon sa Romans 3, marami na mga talata ang nagsasabi na wala tayong, hindi tayo maaaring mapalahit. Pero bakit ginagawa natin ito? Wala naman pala. Sabi ko ang tanong ko lagi, kung lahat ng tao makasalanan, katulad sinabi sa Ecclesiastes, 7:20, walang taong nabubuhay sa daigdig na ito na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Therefore, lahat makasalanan. Ang tanong, kung lahat makasalanan, may maliligtas ka. Sama kung atin pong sasagutin ng biglaan, walang maliligtas. Hindi lahat makasalanan. Walang buwang sa langit ang makasalanan. Ngunit binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Doon natin mapapatunayan na mahal tayo ng Diyos sapagkat nagbigay ng mga alituntunin ng ating Panginoon. Ano yun? Noong panahon ni Moses, ano ang sabi niya doon? Na noong panahon ni Moses, sabi niya, yung dugo ng kordero sa kanang kambing, ilalagay ko lang dito mga hambak. Isang himala na kapag pumasok na yung salot na usok, kumbaga ngayon yung tinatawag na yung napakatinding bomba, parang gano'n, na pag pumasok sa bahay na patay ang mga panganay. Pero nilampasan, yung may mga dugo sa hamba, nilampasan ng salot na yun sapagkat sila po ay mag-Diyos. Tandaan po ninyo ito, ang kahalinin noon yung dugo ng Panginoon Kristo. Bakit? Tayo po, kaya mapapansin niyo ako pag nananalangin kahit saan ako. Hindi ko makalimutan na banggitin ng balutin po inyo kami ng banal na dugo ng Panginoon Kristo upang malayo tayo sa lahat ng uri na sa sakit at karamdaman at magkaroon tayo ng wisdom na hindi tayo maaaring magka-problem na wala. Laging kailangan natin na isipin mo ano nakasulat sa tubo niya. Alam po ninyo kung paano tayo minahal ng Diyos dahil doon sa dugo ng mga kordero na kapag nagkasala ang tao, kakatay at ihahalog ang dugo. Iyan po ang isang tanda ng pagmamahal sa tao. Ganon din, yung mga tao na masasama, nililigtas pa niya sapagkat ayon sa Biblia, masakit ang loob niya kapag may napapahamak na masama. Akalain po niya kung paano tayo kumahal ng Diyos. Noong si Jonas ay nagtampo sa Diyos, mapapansin po niya sa Jonas 4:9 hanggang 11. Nagtampo si Jonas eh. Sabi niya, bakit? Yan naghapon ako ng pagpapagod na pagsalita sa mga tao na binalaan ko sila. Bakit hindi mo itinuloy ang iyong paglibol o parusa sa mga taga-Nineveh? Alam po ninyo ang sagot ng Panginoon? Yan na pinatubo niya lang. Sabi niya, pinatubo ko lang sa iyo yung kahoy sa maghapon. Ikaw ba may gawa niyo? Pagkatapos sabi niya, samantalang ito na tao sa Nineveh pinapakarami, papatayin ko. Bago nagpa naman, nagsisi naman. Sabi niya, ang ibig sabihin noon, ang lahat ng nilalang ng Diyos, mahal niya. Maraming mga bagay tayong dapat malaman. Sapagkat hindi natin alam kung paano sumplikan ang kagandahang loob ng Diyos. Ang alam po ninyo,
minsan nagtataka ako sa tao. Sabi niya, mahal na mahal daw niya ang Diyos. Pero sa bibigyan sabi ni Isaiah, sabi ni Propeta Isaiah, mahal niyo ang Diyos sa bibig lang. At sinundan pa yun ng Marcos 7, 7 hanggang 8, na sa bibig lang talaga at ang sinusunod, turo ng tao. Bakit mahalaga ang fellowship? Mahalaga ang fellowship dahil nandito natin matutuklasan kung ano talaga ang ibig sabihin ng kaligtasan, ng Biblia, ng salita ng Diyos. Sa Biblia lang natin makikita ang salita ng Diyos. Tandaan po natin ito na ang pag-ibig ang unang-unang na pinakamahalaga sa Diyos. Kapag umiibig tayo sa Diyos at umiibig tayo sa tao, napaka-imposible na parusahan ng teknik. Sinasabi sa unang Timoteo 2:3, ikalawang Pedro 3:9, na kung iisipin, nangako ang Diyos, nagugunawin niya na pagbabalik ng Panginoon. Hindi niya tinutupad. Bakit? Ayon sa talata, binibigyan tayo ng pagkakataon upang magsisi at magbalik at maunawaan natin ang kanyang mga salita. Sinasabi po yan doon sa unang Timoteo 2:3 at sa ikalawang Pedro 3:9. Marami pang mga bagay ang ginawa sa atin ng Diyos na dapat natin, sabi nga dito sa ginawa natin ako. Kaya bago nilalangin ang tao, hinanda ng Panginoon ang pangangailangan natin lahat. Ang kung tutusin puso tayo, mas panganay sa atin ang mga hayop. Dahil nilalang ang tao on the 6th day. On the 6th day, sa kanya nilalang ang tao. Bakit? Bakit pwede naman nalangin? Nauna sa iba sapagkat ipinapakita ng Diyos ang dakilang pag-ibig niya sa atin. Hinanda niya muna ang mga tubig. Hinanda niya ang ilaw. Hinanda niya ang mga hayop at sa mga halamanan. Upang bakit? Upang meron tayong makain. Sabi nito, kaya mapatawad pagbigay ng tutunin ng una inihandog sa darbana ang mga dugo ng hayop hanggang sa nakita ng Diyos. Nakulang ang kanyang kautosan ayon sa Biblia. Hebreo 8:7, Hebreo 7:19, kulang pa. Pero hindi nawala ang kautosan, ang 10 commandments na atin po ba, pansinin niyo mabuti. Ang 10 utos sa Exodus 20, verse 3 hanggang 17, iyan po ay utos ng Diyos at hindi yan nawala. At pinatunayan yan sa Matthew. Sa Matthew 5:70, patuloy, nakalagay yun doon eh. Nasabi doon, hindi niya sisirain ang kautusan ng Diyos. Pagkat, ang sabi nga, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip. Hindi pa magbabago. Kung ano ang kanyang sinabi, talagang pinapatunayan niya. Napakarami ng mga contradiction na naiisip natin sa Biblia, pero ang totoo hindi. Binibigyan na kung babasahin natin ang buo ang Biblia, mayroong mga bagay na akala natin contradiction, pero hindi contradiction. Katulad na halimbawa, yung sa 1 Corinthians 3, 2 Corinthians 3, kung sabi niya, ang titik ay may sumpa. Okay. Sino nagsalita? Kumuunawain natin. Ang nagsalita si Pablo. Pero hindi na contradiction na kung itutuloy mo. Pagkatapos, anong sabi ng Panginoon, basahin mo? Pag binasa mo, may titik. Nakalagay po yan sa Pahayag 1:3, saka sa Awit 1:2-3. Nakalagay doon na hindi rin pupuntrahan. Kaso lang, sabi nga, may intindihan lamang ang salita ng Diyos ng mga
spiritual. Kaya sikapin natin mag-spiritual tayo. Kasi, iba yung tinatawag na literal sa spiritual. At iyan po ay pinagkakalog ng Diyos. At maraming mga tao, maraming mga naglilingkod sa Diyos na hindi nila naiintindihan ang salita ng Diyos sapagkat iba ang kanilang tinuturo. Pero, hinahawakan din sila ng Diyos. Ang kailangan lang talaga, eagerness, desire, na lumating ka sa Diyos, bibigyan ka ng wisdom. Ang sabi ng Buwan ng Kawikaan, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Una lagi ang tao na lalapit sa Diyos. Sapagkat walang sino mang tao na makapagbabago ng kanyang sarili ayon sa Biblia. Sa Romans 7:14 to 25. Sabi doon, may kakulangan yung kautusan. Kaya mga pagkakaroon ng isip mabuti, natin mabuti. Saan ba nakalagay yung mga talata na yun? Dinagay ko na kanina, na nasa Hebrews 8:7, Hebrews 19, 1 John 3:1, 1 John 16, 1 John 4:16. Nakalagay lahat doon ang paliwanag na tungkol sa bagay na yan. Na may kakulangan talaga yung unang kautusan. Ngunit hindi na wala yun. Ngayon, sabi nga sa akin ang naging pagkano tungkol sa kautusan natin kung ayon sa kanya, wala na. Sabi ko, o sige, magbibigyan kita. Yun sa mga baptist doon. Doon kami si Pastor Rod sa Cruising. At ano yan, Cubao. O sige, isa pa rin mo tatay mo. Kasalanan ba yun? Hindi. Sabi ko, kasalanan. Isabi ko, yan na, humanap ka ng buwan na marami mong hindi mo asawa. Sabi ko, pwede yun. Sabi ko, pwede na ngayon? Sabi ko, kaya pala yung isa yung kasama. Dati, ang akala ko kapag sa asawa niya, pagkatot tayo, kaibigan mo ako yun. Noong maging baptist, ano nangyari? Ang kapit dalawa, binabahan pa. At malakas ang loob niyang sabihin sa asawa niya. Sabi ko, iyan ang tinatawag na kamangmangan sa Biblia. Kasi ang sabi niya, sa iyo ulit, tinanggap ko, hindi, sabi ko, mag-ingat ka ako. Kulang muna patas ng tao. Ipapahuli ko kayo sa pulis. Dahil sabi ko, pinakabawal niya sa batas pa rin ng tao. Ngayon, doon tayo. Sabi ko rito, alam natin na lagi tayong nagkakasala sapagkat walang taong nabubuhay sa daigdig niya ito na kahit gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Mga karal 7:20 at sa 1 John 1:8-10 sinabi natin kanina. Sinabi ni Apostol Pablo na walang matuwid kahit isa. Sabi sa Romans 3:10 at sa 13 sinasabi na wala tayong maaaring pagmalaki sa Diyos dahil lahat tayong kasalanan, walang makakarating sa kaluwalan at ng Diyos. At sinabi sa Lucas 18:8 ganito ang sinasabi. Ngunit pagdating ng anak ng tao, sa daigdig niya ito ay may makikita. Kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Totoo yan. Sabi nga nananalig sa bibig. Nananalig sa ano yan, sa ibig lang. Di marami yan, maraming tao na. Lukot, simba naman ang magsimba. Tama yung magsimba. Dahil ang sabi nga ng Hebrews 10:25, huwag kaligtaan ito. Pero sabi ni Pablo, sige nga sabi ni Ezekiel, sa 33:31, nakalagay doon, na may maraming tao na hindi lang ang simba sumusunod pero kasakiman pa rin na sa puso. Walang pag-ibig.
pag-ibig ang ganun. Sabi dito, nung umalis ang mga Israelita, ito ang kagandahan ng lugar nila. Nung umalis ang mga Israelita, pinakain sila ng 40 years. Walang hanap buhay. Saan mababasa? Exodus 16:7. Dahil dito na tayo magkasalanan, para maligtas sa tiyak na parusa, ginawa ng Diyos ang ganito. Ito na ngayon. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish, but will have an everlasting life. Ano sabi sa 17? Ito matindi. Sabi niya, God did not send His Son to force the Son sa everyone, but to save, not to condemn the world. Pagkatapos doon sa dulo, upang he might be saved. Sa King James Version po namin na mabasa yan. Hindi yan mababasa sa anumang salin. Nagsaliksik ako sa King James Version sa Dictions nangyari naman. Dahil ang iba, wala daw, ligtas na dahil tinangkap na pabautis po pa. Pero hindi nila nalalaman na ang kaligtasan ay nawawala. Sabi ko, paano mawala yan? Sinabi niya Panginoon, sabi ko, basahin mo ang buo. Ang sabi daw sa Hebrews 6:4-6. Hebrews 10:26-27. At saka sa 2 Peter 2:20. Nakalagay yun na nawawala ang kaligtasan. Bakit niliwanag lang natin ito? Niliwanag lang natin ito pagamat ang ating pumpak sa ipag-ibig ay upang malaman natin na hanggang sa napag-ibig ka Diyos. Sabi dito, dahil dito tayo mayroong paraan para tayo magkalapit sa Diyos. Hindi din tayo ng paraan ng Diyos. Anong paraan yun? Sa mga karal 12:13. Sa mga karal 12:13, sinasabi, fear and obey God. God's commandment. Yan na, matakot at sumunod sa kanyang mga kautusan. Yan ang unang-unang na para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, yun ang gagawin natin. Matakot. Paano matakot? Sinasabi niya sa Santiago 4:7-8. Mayroon nila sinasabi. Santiago 4:18-8. 4:7-8. Nakalagay. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo. Lalayo niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin niyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong mga pagbabago ng isip. Iyan ang sinasabi ng Biblia. Na iyan ang isang way ng Diyos na kailangan linisin natin ang ating sarili. Pagkatapos, dahil sa kagandahan ng Diyos, sa atin, ano naman ang maisusubig natin sa Diyos? Ito naman. Ito ang pinakamahirap gawin ng tao dahil hindi ito talaga nasusunod. Ano naman ang dapat natin gawin sa Diyos? Bilang ganti sa kagandahan niya. Una, sabi nga natin, fear and obeying. Fear and obeying God's commandment. Utos na ibigin ang taong utos na ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. Kapag may takot tayo sa Diyos, yung totoong takot tayo. Kapag may takot tayo sa Diyos, imposible na hindi natin masunod ang mga utos. Ang sabi nga nila, walang nakasunod yan. Alam po ninyo, noong araw ganun din ako na katuwiran ko nang hindi pa ako nagsasaliksik. Wala na ginanga ako noon.
Sabi ko, wala na kasi kung naman talaga niya. Iyan pala ay blasphemy. Kasalanan pala na napakalaki sa Diyos. Ang Diyos ay hindi magbibigay ng utos na hindi kayang sundin ng tao. Tandaan po natin yan. Ang Diyos ay hindi tinatawag ng mga sinungaling. Hindi sinungaling ang Diyos. Hindi tayo bibigyan ng kautusan na hindi natin kayang sundin. Ang problema nga lang na mindset tayo na hindi magandang pangangaral. Nang marinig ko yun doon sa isang pangangaral, naniwala ako, wala na nakasunod yan. Pero nang-iisa ko, kaya pala. Pag malinis ang puso mo, kaya mong sundin ang kautusan. Mahirap ba sinabi ng Biblia? Gawin nyo to. Yung tinatawag na komunyon, gawin nyo to. Pag gawin mo ang komunyon, hindi mo ba kaya? O ito pa, sabi ng Panginoon, yung mga gawin, sabi niya, kinakailangan sa lahat ng tao na may takot sa Diyos ay kailangan sa John 3:7 kailangan bautismo. 3:7 na yan. Kailangan, mahirap bang magpabautismo? Palagay ko naman hindi mahirap yun. Kapag sinabing gawin nyo, kapag sinabing kinakailangan, gawin natin. Alam mo ninyo, bihira kayong mga makinig ng ganitong mga aral. Sapagkat halos napakarami ko ng pinuntahan. Hindi nila, maski sila hindi nila maintindihan. Napakasimple bago. Katulad ng libawa, isang mga aral, nasasabihin na hindi kayang sundin. Hindi masunod siya. Yung pala, ginawa ko na rin, hindi ko ng tawag, Diyos ko. Patawarin po ninyo ako dahil at hindi ko po alam. Na yung pala, isang mortal sin niya. Blasphemy pala yan. Walang tandaan po natin ito. Walang kautusan na hindi kaya ng tao. Kaya ito binigay sa atin dahil kaya natin yan. Noong panahon ng Old Testament, napakahirap na talaga kanila ng mga banal. Bakit? Pupunta sila doon sa isang malayo na lugar para na doon magsampa. Tayo sa tayo. Hindi pa. Ang lapit-lapit. Naalulungkot naman ako doon sa mga tao na parang maniwala yung pag-ibig sa kanila ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos sa kanila ay para pang paniwala eh. Kaya yan. Sabi, tama naman ang sinabi ng yung biro ng Diyos. Biro ang tawag ko nun. Satanas, saan ka napunta? Ay, parod pa rito ako. Katulad ng mga tao ngayon, parod pa rito. Yung pala, ugaling ni Satanas yun. Naparod pa rito, ayaw nila magpunta sa pagtitipon. Which is yung pag sinabi ng Diyos na huwag yung kaniligtaan ang mga pagtitipon, huwag na natin questioning. Pwede ba tayong humatol sa iyo? Ang sabi ng Biblia, sabi ng Iso Kristo, huwag kayong humatol ayon sa anyo, kundi humatol kayo ng matuwid. Ngayon, kasalanan ko, katulad sila, inatalagay naman sa Biblia na pwede kang humatol ng matuwid. Sapagkat ang totoo, pag hindi mo ginising ang isang kaluluwa, tiyak na magpapatuloy yan sa kanyang kamamahan. Kaya minsan, maraming nung ako nangaral, doon sa mga pastors na association dito sa Cavite, maraming nagalit sa akin. Halos na naniwala lang sa akin, 1/3. Bakit? Natouch ko yung ego nila. Lalo na pagdating sa pera. Lalo na pagdating doon sa mga aral na hindi naman talaga totoong aral na maaaring kapasa nila. Sa kanya sa Biblia, totoo, nababasa. Sabi nila, o iyak ka. Sabi ko naman, teka muna, ano bang ginagawa mo? Sabi niya, ibang wika ito. Sabi ko, sino nagbika niya? Sabi niya, Angel.
Basahin mo ako yung sa 12 ng 1 Corinthians. 1 Corinthians ba yan or 2 Corinthians? Hindi naman talaga totoo yun eh. Ang mga salita sa langit, bawal salita yan sa lupa. Pinagbabawal. Pag bawal talaga. Sabi dito. Sabi dito sa mga, may kilala akong isang Kristiyano sa Dulce-Dulce na dinala sa ikatong langit. 14 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang malaman siya kung ang yamin pagkita ay tutuloy na pangyayari. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Inuulit ko, siya ay dinala sa paraiso at hindi ko matiyak kung ito'y pangitain na tunay na pangyayari. Ang Diyos lang nakakaalam. Sa 3, na narinig siya noon ng mga bagay na di kilarawan, di kaya kilarawan ng salita na di dapat ito. Di kasi ni naman. Sa langit pala, hindi pwedeng yung salita o hindi lang pwedeng salita dito. Sabagat, ang iba't ibang wika na sinasabi doon sa panahon ni na Pablo, ang iba't ibang wika na binabanggit doon, salita ng mga tao dito sa lupa. Kapag binasa niyo ang gawa ng Diyos at saka yung tinatawag na 1 Corinthians 14, unawaan niyo mabuti. Ang magkasalita nga lang, 2 o 3 ng ako, nagbibigol ako, kaya nagbibisaya ako. Inaintindihan ko, sa ito, isa ng napakaganda pagkakataon para manawaan natin ang ibig sabihin ng Diyos. Halimbawa, taga-Bisaya ako. Nagsalita ko ng Bisaya, naintindihan ng mga nagtitigil na kahit na sila ay mga taga-Bicol, taga-Ilocos. Para bang yun ang tinatawag na hiwaga. Pero kung hindi naman, kung ano lang sinasabi, pasikat yun. Totoo yun. Napakarami tayong dapat tuklasin sa Biblia. Alam po ninyo mga kapatid, ilan lang yan, sabi ko nga, the more you meditate the Bible, the more error you can discover. Totoo yan. Napakarami ng mali na mga matatagpuan. At doon magsisimula ang maturity ng ating pananampalataya. At saka pasalamat tayo sa Diyos kapag matuto tayo yan. One of these days, sasabihin ko sa inyo yan, yung dinidate ko, napakadami noon, na talagang pinagtatalunan ng mga tao. Ngunit, iyon ang nasa Biblia. Kaya nasabi ko nung kami mag-usap-usap tungkol sa mga, alam po ninyo yan, kung ano yung mga kapatid, sa doktrina yan, na kaya nga sila alipin, dahil yung doktrina ng tao, halimbawa na lang, doktrina ng pare, doktrina ng Kristo, doktrina ng iba't ibang born-again, naglalabatawa niya. Pero, may isa lang na pinakang, di naman perfecto, walang iba, kundi ito. Kapag binigyan ka ng panglawa ng Diyos, tiniyagan ko po sa inyo mga kapatid, may intindihan ang naman ng Biblia. Kapag nakikinig kayo, sabi sa Romans 10:17, nagsisimula para ng panataya sa pakikinig. Kapag kayo ay nakinig at sinunod ninyo yung napakinggan yung tama, o kayo maski yung mga mali sa tingin niyo mali, hanapin nyo sa Biblia yung sinabi niya at mapapansin nyo maraming mga problema. At tandaan po natin ito, hindi tayo maliligtas. Kapag tayo ay magkamali, ang sabi na sa Tiago 3:1, ang sabi na napakadali lang naman daw na ang kaligtasan, napakadali lang yan. Ay, Diyos ko. Ang sabi nga sa Tiago 3:1 at dos bis, nasunod mo lahat, nagkabalik ka sa isa. Palit lahat yun. Ganon kahigpit ang Diyos. Pero, andyan ang gloria. Tandaan po na ito sa Zechariah 3. Si Josue, nagmamatay, pinag-awayan pa.
yung ano yan, yung kaluluwa niya. Bakit pinikawayan pa? Sino nag-away yung anghel sa Satanas? Dahil tuso si Satanas. Sabi sa diyan, 1:9, si Moises na mamatay, pinag-aagawan pa ng anghel sa kanay Satanas. Ganun. Kaya sabi nga, kung yung sabi doon kay Pablo, kung yung matuwid, halos hindi pa makita. Paano pa kayong kaya mabuta rito na makinig ng tama? Kaya nga, maski ako nag-i-share ako dyan sa labas, talagang niyayaya ko sila upang makaalam ng katotohanan. Gumagawa ko lahat ng paraan. Sabi ko, makinig kayo doon sa mga programa, sa cellphone ninyo, may cellphone naman eh. At ilista ninyo kung anong hindi nyo naiintindihan ay hanapin nyo. Sapagkat ngayon panahon na ito, ang buhay natin, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin, kung kailan tayo harap sa Panginoon. Ang panahon na ito, napaka-critical. Kasi busy na si Satanas. Bakit? Malapit na siya. Kaya nga halos lahat ng parang ginagawa niya na may inudukan siya na angkin mo na ikaw ay Diyos. May inudukan siya naman na sabihin mo na isa lang Diyos. Maraming inudukan sa Satanas. Pero pag binasa mo ng buong Biblia, o kaya nakikinig ka doon sa mga totoo ng mga pastor, madidiscover mo ninyo na baka tama po ang sinasabi ng Diyos ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat binigyan niya ako ng wisdom na ang sabi nga dapat i-share ko rin ito sapagkat pag hindi ko ito sinare, ako rin naman nanagot. Nandito na po ako magbabalit. Nandito na ako. Wala na akong magagawa na magpapagpa. Nalulungkot ang puso ko sapagkat maraming mapapangawa talaga. Tandaan niyo ito na sa chapter 19 ng pahayag. Kung gaano lang kalaki ang pinangguan, ang bagong langit at bagong lupa. Kasi nakilang halos ng Pilipinas. Ipapasok yun ang lahat na tao sa bansa. Sa tingin ko, marami bang mabubuan? Marami bang maliligtas? Nakalagay sa Biblia. Sa Matthew, nakaahit. Magkasing dami ng buhangin ng dagat ang mga tao. Mga anak ni Abraham yun. Kakauntinan ang maliligtas. Sana idalangin natin na doon sa konti na yun, doon tayo makapasok. Kapag ang Diyos nagsabi, ito, pag ganun kalaki ang langit at ang lupa na bago, ganun pa na yun. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, God that cannot lie. Hindi isinungaling ang Diyos. Kaya ako pinapag-usap sa kalaban. Mga mahal sa buhay, dahil yung dito, magturuan tayo, mag-aralan tayo. Magtanong kayo, sasagutin ng Biblia. Alam mo rin yung mga kapatid, paano pa natin kapatunayan ang natin ng Diyos? Yung pagkasundin natin ang kanyang kalooban, kailangan na tayo ay mayroon tinatawag na acts. Ano yung acts? Adoration. Lagi natin pupurihin ng Diyos. Pagkalangin na, di ba? Sabi, yun ang tawag ng acts. Adoration. Pupurihin natin lagi ang Diyos. Pangalawa, thanksgiving. Lagi natin pasalamat sa Diyos dahil tayo ay kinahabagan niya. Tayo ay nasa kalagayan na ito. Kung pinabayaan tayo ng Diyos, tayo ay pinakanak, maaaring patay na tayo. Hindi na natin nakita ang kagandahan ng Diyos. Alam po ninyo, ang pag-ibig, acts pala yun, no? Yung si confession. Confession yung si. Iba pala, hingin mo na tawad, magkasalanan mo. At saka yung S, supplication. Halimbawa, nanalangin ko, yung mga kapwa ko na gusto mong ipanalangin. At makita natin ka ng Diyos kung malinis din ang puso. Ang totoo po, pag-aralan natin kanina yung agape love at saka yung sunod ay philia love, yung pagmamahal naman natin sa kapwa natin.
Kapag oras na ang nagkuhan na sabi niya sa Santiago, kung tayo ay nagtatagi, hindi yan kinakalutan ng Diyos. Huwag tayo magtangi. Ibigin mo ang kapwa mo. At saka, ito pa, ibigin mo yung kaaway mo. Nabasa niya. Sino nakabasa noon? Ibigin ang kaaway. Wala nakabasa? Nagkala yun. Ibigin niyo ang kaaway niyo. At ang sabi pa kainin pa nga at idalangin. Ang ibig sabihin, pinapromote ng Panginoon sa Kristo ang pag-ibig, ang dakilang pag-ibig. Kung ano siya, sa kabila ng lahat, na ang mga tao, grabing kasalanan, pinapatawad pa niya. Binibigyan ng chances. Binibigyan, sabi nga doon sa 1 Timothy 2:3 ba yun? Nasabi niya, yan na binibigyan ng pagkakataon. Sa 1 Timothy 2:3 sa 2 Peter 3:9, binibigyan na tayo ng napakahabang pagkakataon. Na kung isipin, ang sabi nga wawakasan niya ng mundo, pero bakit hindi niya ginagawa? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa. Tandaan po ninyo ito. Yun naman sa Eros lang naman. Mamaya na natin, mayroon pa tayo konting mga 5 minutes pa. Ang Eros love naman, nakalagay niya sa Biblia. Yan naman sa mga asawa. Ang sabi dito sa 7, sa 1 Corinthians 7, mahalaga ito sa lahat ng tao. Kasi, akala ng iba, ay, babae lang yan, asawa ko lang yan. Akala siya, pero ang totoo pala, discover, na tuklasan ko, sabi dito, dapat hindi ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa. Sabi dito. Ngayon din ang babae, sapagkat hindi na ang babae ang may kapangyarihan. Yan. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Ngayon din naman, yan, ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Napakaganda po yan. Kaya, minsan nagsasabi tayo, ay babae na yan. Ako, yan, pasakop ka ha? Teka muna. Saan ang paraan mo babasakop ang asawa? Meron na nakalagay sa Efeso. Ginagawa ninyo. Sa Efeso meron. Maganda mo sa Efeso. Sabi dito, ito ang pasakop ng babae. Ito naman, tungkol naman sa ito pasakop. Sabi dito, pasakop kayo sa isa't isa. Sa isa't isa nga eh. Bilang isa tulad tanda ng inyong pag-alang kay Kristo. Babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siya ang ulo ng Iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang Iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin nyo ang inyong mga asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para dito upang ang Iglesia italagan sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at salita. Sabi dito sa verse 29, walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus ito'y pinapakain at inaalagaan. Ngayon ang ginawa ni Kristo sa Iglesia. Di ba? Kaya, ang mga babae may tungkulin, ngunit may tungkulin na lalaki lalo na sa mga anak. Sa mga anak, ito, dito babagsak yung Philia at sa Eros love. Ang sabi dito, mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang na anak sa Panginoon, sapagkat ito ay ang nararapat. Igalang mo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may karakit na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang inyong buhay dito sa lupa. Mga magulang,
Huwag ninyong ibuyo sa pagiging magsiklaban sa inyo ang inyong anak. Dahil sa malabis ninyong kahigpitan, sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ang daming verses na po natin, ano? Kaya nga, importante na tayong lahat ay mayroong pag-ibig sa ating puso. Dahil kapag oras na tayo ay malupit sa ating kapwa. Sabihin natin, kapwa rin natin ang babae. Huwag tayo mga lalaki. Pero, tandaan po ninyo ito, na mayroong kalakip na parusa ang malupit sa kapwa. Lalong-lalo na sa iyong asawa. Kaya, hindi mo naman sinasabi na magigwa tayo, magsunurin. Pero, importante, sweet na sweet kayo. Happy Valentine. Alam mo rin ang Happy Valentine, pag i-elaborate po ninyo ang ibig sabihin, pag-ibig nyo na katulad na pag-ibig ng Diyos. Dahil si Valentine noon, ayon sa kanilang kwento, si Valentine daw ay maka-Diyos at pag-iibon na mahal na mahal siya. Pagkatapos yung mga bata, mahal na mahal siya dahil napapalit siya. Ang diwa ng Valentine's Day sa panahon ngayon na tayo ay nakakilala sa Diyos, ang diwa niya, ibigin mo ang Diyos, higit sa lahat. At ibigin mo yung kapwa, katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sana po, ang pag-ibig ay umiral sa bawat isa sa atin at ganoon din sa huli. Lagi ninyo, para mabagot ninyo ang sarili niyo, huwag niyong kaliligtaan ang Galasya 5:22-23. Ang bunga ng Espiritu Santo, isa puso at isa buhay natin. Titiyakin ko po sa inyo na kapag ginawa niyo lagi yun, ay tinisitikin rin niyo ang sarili niyo. Baka iba no, sabi nga doon sa 1 Corinthians 15:1-2, ang kautusan ng Diyos ay sagrado at magpapiligtas sa atin. Hindi ba na lang kung sumusunod ka sa hindi mo iniisip? Kaya sinabi yan sa 2 Corinthians 13:5, test yourself, subukin mo ang iyong sarili. Naintindihan mo natin? Kung sinulat yung mga talata o kaya na-report na maganda yan, dito tayo magsimula. Pati doon sa tinatawag natin Bible study, mga kapatid, simulan natin sa pinakamagandang meron ako noon kung ano ba talaga ang impact at very effective Bible study. Meron ako noon na pinag-aralan at saka in-share ko naman sa inyo pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon. Mga kapatid, huwag kayo kasi seryoso. Kailangan din natin na bukod tayo. Upang ang sabi ng Bible, ang sabi ng Diyos, kung masaya ka, ang unang-una na ko ang libre sa pag-joy. Sabi doon, huwag masaya ka lagi. Kasi para hindi ka maging tulad. Para hindi kayo maging tulad ko na okay na. Pogi na. Dati kasi guwapo ako. Noong tumagal naging pogi ako. Kaya kayo mga bata pa ha? Huwag masyari mamagsunin. Baka madaling kayo maging pogi. Salamat sa Diyos. Sapat mo ba niya? Tayo natin yung po. Hallelujah Lord. Hallelujah Lord. Salamat po Panginoon sa kasiyahan ng aming puso sa pagkikinig namin ng iyong salita. Tunay na Panginoon na hindi po kami iiwan at pinabayaan. Nais ko po Panginoon na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ay magsilbing bago namin sa aming buhay ang lahat Panginoon na talata na amin po pinag-aralan. Lalong-lalong Panginoon ang fear and obey your will at saka Panginoon yung ibinigay mo Panginoon na bunga ng Espiritu Santo ay ninanais po namin
itanim po ninyo sa aming puso upang aming upang maramdaman namin ang kahit ng inyong banal na Espiritu upang baguhin ang aming po mga pagkatao. Ngayon, paspasan po ninyo ito at siliwan na pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Maraming salamat sa salita ng Diyos na ating natin. Nawa po ay ang pag-ibig ng ating Diyos ay mananatili sa ating mga puso. Amen. At sa umagang ito, panahon na rin po upang magbigay tayo sa gawain ng Panginoon. Magbigay tayo ng maluwag sa loob at hindi napipilitan naman. Habang tayo nagbibigay, mayroon pong aawit sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Nawa po ay maging maaga po kayo upang sama-sama
po ay mag-start ng 9 o'clock. Saka yung ating prayer meeting po, tuwing Sabado, yung 6:30 mag-start. Yung gusto po mag-join sa amin ay nandito lang po kami. Pwede kayong pumunta. At kung sino po ang may mga prayer request, pwede po kayo mag-sulat para ipag-pray po natin ang inyong mga prayer request. Noon, at yung ating i-update po natin yung ating page. Yan, makikita po natin. Yung ating pong ipag-pray po natin ang ating mga sa church, ang ating mga manggagawa, ang ating members. Panalakinan po tayo bawat isa sa atin upang ang ating upang magabayan po ang ating church. Amen? Yun, at mamayang may practice po ba? Mamayang mga kabataan. After lunch siguro po. So, ang ating ayan. Ayan, nakita nyo. Sa pagwakas na panalangin, tinatawagan si Pastor dito. Si Pastor Ben na lang, ang ating pagwakas na panalangin. Amen. Amen. Glorify the Lord. At siyempre, hindi naman tayo pwede po. Natay na tayo. Amen. Hallelujah. Dapat habang inaawit natin ito ay balik po natin at alam na pakinggan mo kung talagang seryoso tayo sa ating pong ginagawa. Let's glorify Him. So God for the glory. Hallelujah. Maraming salamat po Panginoon sa oras na ito. Tunay ka Panginoon, naramdaman namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Hindi mo kapag-iwan. Hindi pinabayaan mo Panginoon. Ama namin Diyos sa mga mangyarihan, ang iyong mga anak, at patuloy na sumusunod sa iyong kalooban. Dinadalangin ko po sila sa iyong Panginoong harapan. Na sana Panginoon, anumang buhay at Panginoon ang kanilang mga kasalanan, mga pagkalinlangan, ay yun ang kong dinawi sa pamamagitan Panginoon ng iyong kapangyarihan. O hallelujah Lord, nandito po ang mga anak. Patuloy na nagsusumako dahil ang mga awa, hindi na iyong habag, buwag sa iyong Panginoon. Aming maramdaman ang tunay mong pag-ibig. Alam po namin Panginoon, nagkakaman po kami. Subalit, kinakailangan Panginoon, na malaman po rin at maramdaman po rin ang aming pagbubulit at salamat
pong papuri